Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Seria. Galing ako Tacloban last week, kaya nga hindi rin tayo nakapag-post, pero nandito na tayo ulit. Huwag kayong mag-aalala. Also, bago yung background natin, dinecorate ko ang kwarto ko. Hindi ko nga din alam kung anong ikukwento ko sa inyo. Na-enjoy ko as of the moment yung itsura ng kwarto ko. Kasi kahapon ko lang siya inayos and naramdaman ko na parang medyo bagay siya sa horror stories natin. Cute naman, di ba? I think cute naman siya. Let's get into it. So, ang kwento natin galing siya sa anonymous member. Hi, Ate Bebs. Itong experience na to ay nangyari sa amin ng isa kong friend habang nagbabakasyon kami. Hindi ko na lang din sasabihin kung saang secret beach ito kasi baka matakot na ang mga makabasa nito or yung mga followers mo na gustong puntahan nito. Sayang kasi, maganda. Yung beach na to, hindi mo directly makikita sa Google Maps para mapuntahan kasi putol yung daan. Pero, second time ko nang pupunta, so alam ko na kung paano. Yung friend ko, first time niyang makakapunta, so wala siyang idea kung saan yung daan after maputol yung daan sa map. Gamit naming sasakyan nung time na yon ay isang sedan. At sinabi ko sa friend ko na kailangan naming iwan yung sasakyan sa may kalsada. Tapos, lalakarin na lang namin hanggang sa beach. Kasi hindi yun kakasya at gubat yung path na dadaanan namin. Umuulan nung time na malapit na kami sa lugar kung saan namin pwedeng iwan yung sasakyan. Tapos nagpatila lang kami bago bumaba at magsimulang maglakad. Nung naglalakad na kami papunta sa beach, ay halos walang ibang tao sa paligid. Pero may naririnig kaming chainsaw na parang nagpuputol ng puno. May nakasalubong lang kaming mga turista na pabalik na. Iba yung vibes nung gubat nung time na yon kesa nung una akong pumunta. Napansin ko na nung nagsimula palang umulan pero di ko na lang pinansin kasi baka dahil lang sa panahon. Noong una kasi akong pumunta doon, maaraw. Fast forward, narating na namin yung beach. Nakapag-picture-picture na rin at nakapagtampisaw. Isang foreigner na turista lang din ang nakita namin na nandoon. Pero umalis din siya after ng ilang minuto. Doon sa beach ay hindi na ako mapalagay pero hindi ko ma-explain kung bakit. Hindi ko na lang din sinabi sa friend ko para hindi siya matakot. Nagkayayaan na kaming bumalik sa sasakyan kasi mukhang uulan na naman. Habang naglalakad kami sa may gubat, sabay kaming napatingin sa kaliwa. May narinig kaming tunog ng baboy sa bandang kaliwa. Hindi ko na lang pinansin kasi akala ko narinig nga din niya at baka may nakatirang lokal doon na may alagang baboy. Habang tumatagal kaming naglalakad, nagsabi na yung friend ko na may kakaiba daw siyang nararamdaman. Ang sagot ko na lang sa kanya, mamaya na lang kami mag-usap sa sasakyan. Kakaiba na din yung pakiramdam ko noon eh. Parang gusto ko nang tumakbo kasi parang may nakatingin at nakasunod sa amin. Lagpas kalahati na ng daan. Sabay na naman kaming napatingin sa taas. May narinig na naman akong tunog o iyak ng baboy. Kaso biglang naging tunog ng ibon, bandang dulo, at sa taas ko pa naririnig. Doon ko na sinabi sa kaibigan ko na bilisan na namin ang paglalakad at sumunod naman siya nang walang tanong-tanong. Hindi na kami nag-usap habang nagmamadaling maglakad pabalik sa sasakyan. Pagsakay namin, sinabihan ko siyang ilak lahat ng pinto. At siguraduhin pati mga bintana nakasara lahat. Doon na namin napag-usapan yung mga nangyari. Sinabi ko yung tunog ng baboy na narinig ko. Sabi ko, bakit may nag-aalaga ng baboy doon? Sa kanya ko tinanong kung paano ko nalaman na may baboy doon. Sabi ko, hindi ba may narinig tayo nung pabalik tayo? Sabay pa nga tayo lumingon sa kaliwa. Ang sabi niya, wala daw siya narinig na kahit anong tunog ng baboy nung mga oras na yon. Napalingon siya sa kaliwa dahil tumayo daw ang balahibo niya sa side na yon. Tinanong ko siya, yung pangalawa, yung sabay tayong tumingin sa taas, anong narinig mo? Sabi niya, wala raw siyang narinig, pero may kakaibang pakiramdam sa may taas namin at parang mas malapit kaysa nung una kaya hindi na siya kumontra nung sinabihan ko siyang bilisan na namin bumalik sa sasakyan. Hindi namin alam kung ano ba yung sumunod sa amin noon dahil hindi na namin sinubukan tumingin-tingin pa sa mga puno. Basta ang alam ko, malinaw na malinaw ang mga narinig ko. Pero wala narinig yung kaibigan ko kundi may naramdaman lang siyang nakapagpataas ng mga balahibo niya.
Ito yung picture ng gubat. Pero hindi ko na sinubukang i-zoom kung may makikita ba ako kasi baka pagsisihan ko. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. May mga multo palang mga animals. Ay oo, meron kasi naaalala ko. Meron akong isang kwento dito sa Spookies area pero sa TikTok yon. Nung bata pa sila doon sa may subdivision sa kanila, lagi silang may naririnig na kalesa doon sa harap ng bahay nila. Pero pag sisilip sila sa labas, walang kalesa. Ang chismis kasi, meron silang pinatay na nagkakalesa. Tapos, kasama yung kabayo. Tapos, tinapon lang nila doon sa may talahiban sa harap nila. Kaya nga, everyday, naririnig nila yon tuwing gabi. Pero nga mga multong mga animals. Yung susunod nating kwento, actually, nanghingi kasi ako ng mga kwento sa inyo na medyo Valentine's themed. So, hindi talaga siya multo. Sabi nga nila, 'di ba, mas nakakatakot ang buhay kesa sa patay. Kasama pa rin siya sa Spookies area. It's still spooky and creepy, diba? Hello everyone, I just wanna share my story for awareness na rin sa lahat ng babae dyan, lalo na kung liblib o malayo kayo sa mga matataong lugar. This happened to me last month. I am a working student. Sa umaga hanggang hapon, pumapasok ako and sa gabi naman, nag-work ako as a service crew. Bago pa lang ako sa work ko, 3 months pa lang and panganay ako. May boyfriend ako, oo, pero nag-OJT siya kaya hindi niya ako nasusundo pagtapos ko sa work. Sa araw-araw na paghihintay ko ng tricycle sa barangay namin sa umaga hanggang sa pagpasok ko ng work, may lagi ako nakikitang lalaki. Palagi siyang nasa tindahan sa tapat namin. Kilala ko siya. Hindi man sa pangalan, pero sa mukha. Dahil nagpapasada siya dati sa toda namin. Taga-kabilang street lang rin siya. Noong una, akala ko mabait lang talaga siya. Ngingitian niya ako at babatiin ng magandang umaga. Kaaga-aga mo palagi pumasok. Sumasagot naman ako palagi sa kanya para na rin hindi ako magmukhang bastos o hindi namamansin. Sa loob ng ilang buwan, ganun ang cycle ko. Napapansin ko palagi na never siyang nakamiss ng araw na hindi siya tambay sa tindahan sa tapat namin. At palagi niya akong binabate at tatanungin kung anong ganap ko sa araw-araw. Madalas pa ay pag uuwi ako sa bahay, ay matataon na dumadaan siya sa bahay na para bang nagkasabay na naman kami. Sa pagka-curious ko, nagtanong na ako sa may-ari ng tindahan sa tapat namin kung close ba nila yung lalaki na yon at palagi atang nakatambay sa tindahan nila. Ngunit, ang sagot ng kapitbahay namin ay hindi. Madalas nga daw ay wala naman tong bibilhin at tatanungin lang niya kung nakaalis na daw ba ako pag hindi pa daw niya ako nakikitang lumabas sa gate namin. Ang weird lang, Ate Bebs, kasi nakita ko rin na 4 na account niya ang nagchat-chat rin pala sa akin noon pa. Never niya sinabi sa akin sa personal na nagchat siya sa akin sa Facebook. Lahat ng mga yon ginagamit niya sa pag-reply at pag-react sa mga stories ko na nakapublic sa Facebook. Simula ng araw na yon, hindi na ako komportable sa presensya niya at para bang napakabigat ng aura pag nahuhuli ko siyang nakatitig lang sa akin. Tinitignan ko na lang ang phone ko at nagpapakabisi para na rin mahalata niya na hindi ko kailangan ng kausap sa tuwing nandun siya. Simula nang ginawa ko yon, napansin ko rin na nanghihiram siya kada araw ng tricycle para lang maisakay ako at maihatid sa pagsasakyan ko ng jeep. Ngunit hindi ako pumapayag at sinasabi ko na hindi. May hinihintay ako. Nagdaan ng ilang araw na hindi ko siya nakikita. Gumaan ang paligid ko, Ate Bebs. Akala ko safe na ako nun. Akala ko OA lang ako at ganun talaga yung taong yon. Ngunit last week, Tuesday, isa sa kapitbahay namin ang nagsabing wag na akong umuwi tuwing gabi pag may work ako. Nagtaka naman ako sa kanya kung paano niya nalaman na umuwi ako ng gabi. Kaya tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya sa akin, mukhang may balak na masama daw sa akin yung lalaking tumatambay sa tapat namin. Last week daw nakainuman nila yung lalaking yon nung may birthdayhan sa kanila. Pansin nila na wala itong ginagawa at para bang may hinihintay. Siyempre, sa curious nila kung bakit parating nandoon sa tindahan na yon, inusisan nila kung anong meron ba. Noong una, ang sinasabi lang nito ay dahil naboboringan siya sa bahay nila. Ngunit nung nalasing na, ang bukang bibig lang daw nito ay ang pangalan ko. Akala nila hinahangaan lang daw ako. Ngunit dahil na rin siguro sa kalasingan, ay naipakita niya ang laman ng kanyang phone at bumungad ang picture ko na naka-side view na mukhang nag-aabang ng tricycle sa daan. Hindi lamang yan.
Pinakita rin ng lalaki ang ginawa niyang schedule upang hindi na makalimutan na pumunta sa tindahan para masilayan ako. Lahat rin ng details na pasimple niyang tinatanong sa akin ay sinabi niya rin sa mga kainuman niya. Katulad na lamang ng kung saan ako nagtatrabaho at kung anong year at course ko. Sa katagalan ng pag-uusap nila, nabanggit din raw niya na hindi na raw ako namamansin at para bang may LQ kami. Kaya binabalak daw ng lalaki na makipag-ayos sa akin pagka-uwi ko. Sinabihan ako ng kapitbahay namin na hindi normal ang kinikilos ng lalaki. Dahil nung araw na yun na sinabihan siya na may boyfriend ako at wag na akong pangarapin pa, ay nag-amok ito ng away sa kanila. Sinabihan niya lahat ng kainuman daw niya, Ate Bebs, na papatayin niya lahat pag may nangialam sa akin at sa kanya. At dahil doon, natapos ang inuman nila at pinauwi na siya. After kong malaman lahat, natakot ako para sa sarili ko kaya nagpasya muna ako na magpa-RRD or request rest day sa mga managers ko upang magpanatag ang loob ko. Nung mga araw na yon, napansin ni Mama na palaging may upos ng sigarilyo sa labas ng bahay namin tuwing umaga. Walang naninigarilyo sa pamilya namin. Simula noon, nagpakabit ng CCTV si Mama sa tapat ng bahay namin at nang i-check namin, pagkaraan ng ilang araw na ganun pa din, nakita namin yung lalaking yon na para bang may inaantay sa gilid ng gate namin. Naalarma si Mama sa nakita niya at pati rin pala siya ay napapansin na ang madalas na pagtambay ng lalaking yan sa tapat ng tindahan. Hanggang ngayon, Ate Bebs, nangyayari pa rin ito. Ngunit, hindi pa kami makagawa ng hakbang para rito dahil wala pa kaming enough evidence para ibarangay siya. Ang sabi sa barangay namin ay kailangan munang may malakas kami na pruweba para sabihing stalker or trespassing sa premises namin bago siya maipablotter sa barangay. Nakakatakot lang, Ate Bebs, na hindi pa rin sapat ang women's protection natin sa bansang ito at hindi kinoconsider as harassment ang ganitong mga sitwasyon. Kaya ang magagawa na lang natin ay magdoble ingat at maging alisto sa paligid natin. At doon na po nagtatapos ang pangalawa nating kwento. Gosh! Nakakatakot naman yan at saka ang delikado. Mas nakakatakot pa kapag kinumpronta mo tong taong to at hindi mo alam kung paano siya magre-react. Ang nakaka-frustrate kasi madami din ako mga nakikitang mga ganyang klaseng cases, mga stalker, ganyan. Hinihintay pa nilang may mangyari sa'yo bago nila huli na tong taong to kasi wala nga silang maisampang kaso towards him. Kasi wala nga ang sapat na ebidensya. Anong gagawin ko? Hindi mo rin naman kasi maiiwasan na dumaan sa parehong ruta, sa parehong oras. Kasi what if yun lang yung daan papunta dun sa pinupuntahan mo sa trabaho or sa school, di ba? Ang talagang naiisip ko lang is dapat may kasama ka tuwing umaalis ka. Dapat always alert ka, may presence of mind, especially kung dadaan ka sa same route na yon. Dala ka ng mga pepper spray, yung mga pwedeng gamitin para i-defend yung sarili mo. Kasi delikado talaga at hindi natin alam kung gaano ka-unstable yung person na yon. Hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin sa'yo. Grabe yung frustration ko. Kasi bilang babae, that's also one of the things that I get scared of, especially when I walk alone at night. OP, I hope you could give us an update kung meron ng ginawang aksyon yung barangay. Kasi I am very, very concerned. So, we are all concerned. So, yun. Thank you, guys. Asa na yung kandila ko kanina? Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, paki-send na lang po sa Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. See you guys sa next upload.